Sunod, mga kababayan. Ano yan, Ken? Dito tayo kay Harry Roque. Ito na, mga kababayan. Ako po. Mga kababayan, si Harry Roque, nakaraang live niya, nakita ninyo, nangisay sa sobrang gigil. Ma'am Dixie Samson, hello po. And kay Mama Jorda, and kay Ma'am Kongsing Bolo. Ayan, may club shoutout po. Kita nyo mga kababayan, si Harry Roque, naku po, pasok sa red notice ng Interpol. Patay kang bata ka. Eto na, mga kababayan. Mga kababayan, pinagplanuhan na ipasok sa red notice si Harry Roque. Pero ang sabi, hindi pa daw ito effective. Mga kababayan, baka nagtaka kayo. Si Saldico kasali po sa red notice ng Interpol. So, tanong ko lang, nasaan ba si Saldico? Nasa Europe. Tanong ko lang, nasaan ba si Harry Roque? Nasa Europe. So, wag na po kayong magtaka kung aarestuhin man si Saldico, sali si Harry Roque. Naku po, Harry Roque, dito natin makita ang kayabangan mo, ang galing-galing mong kumuda dyan sa ibang bansa. Tapos na ang bakasyonis mo. Diba, Ma'am Ay Malayko? Ito na, mga kababayan. Pakinggan nyo po ang balita ng DZMM. Wait lang, may ads lang Nako po, mga kababayan. Hinihintay pa ng DOJ ang utos ng korte para sa Interpol Red Notice at kanselasyon ng pasaporte ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve! Nako po, ayan na. Sinabi ng Department of Justice na hindi pa epektibo ang red notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque dahil naghihintay pa ng court order bago makumpirma ang magpapalabas ng alerto sa International Criminal Police Organization. Patay! Paglilinaw ni Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, kailangan din ng utos ng korte para makansila ang pasaporte ni Roque. Kinuha ng Martinez ang pahayag ng tanungin sa Senado ang DOJ tungkol sa estado ng kaso ni Roque na kabilang sa mga isinasabing sangkot sa nirig ng Pogo sa Pora Pampanga noong nakaraang taon. Naharap si Roque sa kasong qualified human trafficking at regular human trafficking dahil sa mga papel niya. Hindi lamang bilang abogado ng Whirlwind Corporation ang kumpanyang nagpaupa ng compound sa sinalakay ng Lucky South 99 kundi maging sa mga aktibidad na iniuupan. Mama Milita, hello po. Una nang naglabas ng arrest warrant ang Regional Trial Court sa Pampanga laban kay Roque matapos makitaan ng probable cause sa paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Patay. Sa ngayon nananatili sa The Netherlands si Roque na umalis ng Pilipinas noon pang nakaraang taon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Ras. Nako, eto na, mga kababayan. Narinig nyo na. Napanood nyo naman ang balita ng DZMM. Si Harry Roque, mga kababayan, ilalagay na sa red notice ng Interpol. Alam po natin kung nasaan siya. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung sakali man na ilabas na ng Interpol at ng Pilipinas sa red notice sa Interpol si Harry Roque, yung mga tumulong kay Harry Roque na itago nyo siya, sipain nyo na. Ito lang masasabi ko, kung OFW ka, at nangupahan ka ng bahay dyan sa Europa at pinatira mo si Harry Roque, palayasin mo na. Ako nagsabi sa'yo, madadamay ka. Mark my word. Meron po kasi tayong batas mga kababayan na kung sino mang tao ang magtago ng pugante, madadamay ka. Bakit mo tinatago ipugante nga? Nako po mga kababayan. Ito na yung panahon mga kababayan na si Harry Roque ay sisipain. Sisipain na po ng mga kapwa niya DDS. Bukod sa napapagod na kayo sa kakalibre niyan kasi buraot yan Bukod sa na nabubuisit na kayo sa araw-araw na message na libre mo ako, libre mo ko niyan, kita tayo niyan. Itigil nyo na yan. Bakit? Kasi kapag matiktikan kayo na kayo yung tumulong yan, nagpapakain yan, pinatira nyo yan, sinasama-samahan nyo yan, isa kayo sa imbestigahan ng Interpol. Ako nagsabi sa inyo, mahirap madawit mga kababayan. Mahirap madawit. Ako sa mga DDS, dyan sa Netherlands na tumulong kay Harry Roque,
Isa lang po ang advice ko sa inyo. Ngayon pa lang sipain nyo na yan. Ako nagsabi sa inyo, once na in-announce na yan ng DOJ, malayo lang 1 linggo, magkakatotoo yan. Ma'am Marites, silo po ma'am. At sa Sirisa 4, silo po. Iwasan, sipain nyo na yan. Kasi bakit? Kapag natungtong na sa red notice ng Interpol si Harry Roque, ako na mismo nagsabi, madadawit ka dyan. Kung residente ka sa Netherlands, at gusto mong ingatan ang pangalan mo, at hindi ka ma-deport madamay kay Harry Roque, palayasin mo na yan. Utang na loob, advice to bilang kapatid. Kahit alam kong bobo ka na Pilipino kasi DDS ka, sana makinig ka. Bobo ka lang pero hindi ka bungol. Tandaan mo yan. Bobo ka lang pero hindi ka bungol. Ito lang ang isang panawagan ko sa iyo. Kung ikaw man ngayon ay nagpapatira kay Harry Roque, kung ikaw man ngayon ay tumulong kay Harry Roque, iwasan mo na. Sipain mo na, apakan mo na, sipain mo, tadyakan mo, palayasin mo na sa madaling sabi. Kasi ang Interpol, mas malakas mag-imbestiga kaysa sa pulis lokal dyan sa Netherlands. Ang Interpol po, may power po yan sa lahat kasi pangkalawakan na pulis yan. Mas powerful yan. Kung ikaw ngayon ay nagtago kay Harry Roque, tumulong kay Harry Roque, or tulay na tinulungan mong tumira ganito, tinulungan mong makatira siya sa ganyan, sa pamamagitan na ikaw ay DDS at DDS siya, walang masama tumulong. Walang masama tumulong. Ang masama doon, nagtago ka ng kriminal. Madadawit ka. Kung inisip mo ang kinabukasan mo, kung inisip mo, ngayon pa lang, sa tumulong kay Harry Roque kung paano siya makaharap ng tirahan, putulin mo na yung ugnayan ninyo. Kasi darating ang panahon na pag nag-imbestiga ang Interpol at nalaman na ikaw ang tumulong kaya nakatira siya dyan, madadawit ka. Mark my word. Mark my word. Ngayon pa lang, sa loob ng ilang buwan, 8 buwan na, mga kababayan, si Harry Roque nagtago sa Netherlands. Pag nag-imbestiga ang Interpol at napasok si Harry Roque sa red notice, mauungkat yan kung sino ka. Maniwala ka sa akin, kawawa ka. Kahit sabihin mong naawa ka lang kay Roque, kahit sabihin mong Pilipino din yan, yung awa anytime pwede. Pero yung kaso kasi, Hoy Aida, pilisan, ang pangit ng lahi mong, animal kang pistingyawa, kang putang ina mo. Ako pa'y sabihan mong bakla. O bakit kung bakla ako, ikaw bobo. Di bali ng bakla, at least may utak, di tulad sa'yo, babae ka nga, matanda ka na. Ganyan ba ang ituturo mo sa mga anak mo, mamamatay ka na lang, bobo ka pa rin, hayop ka Aida? Tignan mo, nag-edad ka ng ganyan, putang ina mo, nalawlaw na yung poke mo, tuyo na yung poke mo kasi nagminupos ka na. Tapos kabubuhan pang ipapamana mo sa anak mo, tang ina mo ka, Aida? Ano naman ngayon kung bakla ako? At least may utak ako. Ikaw, ang tanda-tanda mo na, bobo ka pa rin, hayop ka. Tignan mo, yung ipapamana mo sa anak mo, Aida Pilisan, mamamatay ka na lang, kabubuhan pa rin yung ipapamana mo, tang ina mo ka, anong future ng mga apo mo? Ano magiging future ng apo mo at mga anak mo at mga apo mo sa kuko, apo mo sa ingron? Yung mga apo mo sa bulbul mong puti. Anong mamanahin? Anong makukuha nilang aral sa pagiging matanda mong tuyot na yung poke mo kung hindi mo basain, hindi mababasa? Kung puro lang kabubuhan yung nasa utak mo. Tingnan mo, Aida Pilisan. Bilisan mo na, magpakamatay ka ng hayop ka. Utang ina mo, tatawagin mo kung bakla. Okay lang, bakla ako. Ay ano naman ngayon, at least hindi ako bobo tulad mo. Kita mo, mamamatay ka na nga lang, bobo ka pa rin, tang ina nyo. Tsupain mo ko, animal ka. Kita mo yan? Utang ina ka. Mamamatay ka na nga lang, yung mga apo mo sa koko, apo mo sa ingron, apo mo sa bulbul mong kulot. Mamanahin lang yung kabubuhan mo. Tang ina mo ka. Ito mga DDS, hindi kayo mananalo sa akin. Bakit? Tingnan nyo, nag-iedad kayo ng ganyan, tapos yung ipapamana ninyo sa mga apo ninyo, kabubuhan.
Bakit? Mali ba ang advisean ko ang mga kapwa ninyong DDS na bobo pero hindi bungol? Natigilan ninyo kakatulong dyan kay Harry Roque kasi pugante yan. Kung mahal ninyo ang buhay ninyo bilang Pilipinong OFW, putang ina, huwag kayong tumulong ng pugante. Bakit? Kapag nag-imbestiga ang Interpol dyan, madadamay kay putang ina ka. Alam kong bobo ka pero hindi ka bungol. Yan ang isipin ninyo. Sa bagay, kung DDS ka nga naman ng bobo pero hindi ka bungol, pagpatuloy mo yan. Ipagpatuloy mo ang pagtulong kay Roque kasi darating ang panahon kapag naimbestigahan yan. Ewan ko lang kung hindi ka kasali sa ma-deport. Maliban na lang kung nakapag-asawa ka ng Dutch national na supot, tiniis mo na lang yung baho, pakantot ka ng pakantot para maging citizen ka dyan, okay lang. Di ba? Sinong nagsabi Dutch national tuli? Lahat kadalasan pag Dutch national supot yan. Nagsabi sa inyo, saan ka nakakita ng Italiano, European na tuli? Saan ka na Aida? Totoo yan sinasabi ko. Kahit ganito kabastos ang bunganga ko, noon pa naman to. Wala namang nagbago sa akin. Kaysa naman paplastikin ko kayo dito. Diyos ko. Aida Pilisan. Ano na? Bato wala ka. Animal ka. Pistingyawa ka. Hayop ka. Katanda-tanda mo na. Nabulok na yung puki mo. Tuyong-tuyo na. Kung hindi mo piksikan ng tubig, hindi babasa. Tapos kabubuhan pa ipapamana mo dyan sa mga apo at anak mo. Alam kong DDS ka, bobo ka, pero hindi ka bungol. Lumabas ka, tangina mo ka. Diba? Diyos ko, ako nag-a-advise lang. Nag-a-advise lang ako. Si Harry Roque, ipapasok na sa Interpol, red notice. Pakinggan nyo Sa DOJ, hatid na Radyo Patrol, Steve Raz. Steve! Sinabi ng Department of Justice na hindi pa epektibong red notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque dahil naghihintay pa ng court order bago makumpirma ang magpapalabas ng alerto sa International Criminal Police Organization. Paglilino ni Justice spokesperson Attorney Paulo Martinez, kailangan din ng utos ng korte para makansila ang pasaporte ni Roque. Ginawa na Martinez ang pahayag ng tanungin sa Senado ang DOJ tungkol sa estado ng kaso ni Roque na kabilang sa mga isinasabing sangkot sa nireg ng Pogo sa Cora Pampagan noong nakaraang taon. Kita mo yan? Sa kasong qualified human trafficking at regular human trafficking dahil sa mga papel niya. Hindi lamang bilang abogado ng Whirlwind Corporation ang kumpanyang nagpaupa ng compound sa sinalakay ng Lucky South 99 kundi maging sa mga aktibidad na iniuugnay sa operasyon ng Pogo. Kita ninyo? Tapos ngayon, tutulungan mo si Harry Roque dyan. Utang na loob. Advice ko lang to, kahit bobo ka na DDS, kung sino ka mang tumulong kay Roque. Ngayon pa lang, sipain mo na. Ngayon pa lang, iwasan nyo na si Harry Roqueng dikitan. Bakit? Kawawa kayo. Kawawa kayo. Pag dumating ang Interpol at mag-imbestiga dyan, ay ambot na lang. Ay, nako. Mapapatanong ka na lang talaga kung paano gumastos sa Netherlands si Harry Roque. Simple lang. Meron kasing vlog dito, mga kababayan. Ito, si Christian Isguera. Sa kanyang content, mapapatanong ka talaga paano gumastos sa Netherlands si Harry Roque. Ito po, mga kababayan. Ito po ay sa vlog ni Christian Isguera. Ito po siya, mga kababayan. Ayan po, mapapatanong ka talaga kung paano daw gumastos si Harry Roque sa Netherlands. Simple lang. Wala pong pangkain yan maliban sa tulong ng mga DDS na bobo katulad niya. Diba? Diba, Ma'am Beverly? Paruhinog, maraming salamat po, Ma'am. Kaano-ano mo po si Aldong, Ma'am? Si Nuba. Yung pinatumba ni Digong kasi takot siyang ikanta. Yung mayor ng Osamis. Paruhinog din yun. Kita nyo, mga kababayan, sa mga nagtatanong, mapapatanong ka kung paano gumastos si Harry Roque sa Netherlands. Wala naman siyang trabaho doon, maliban sa pagbablog niya. Ito po, mga kababayan, ganito yan. Kami, mga vloggers, kahit saang bansa, pwede kaming mag-vlog. Depende na yan kung ang sasahurin namin ay saan namin ilagay. Kasi kung kami, isang turista lang at kumuha ng bank account sa ibang bansa, mahirap po. Maliban na lang kung may kakilala ka doon na national doon na Pilipino, pwede mong doon ipasok ang sahod mo.
So si Roque po ay mayroon po yung vlog. So kahit papano, yung kasinungalingan niya at kabubuhan niya, kumikita siya. Diba? So ngayon, yung kita niya sa pagbablog, nahuhulog yun sa mga kaibigan niya na Pilipinong national doon na may mga bank account. Mamaw and Hero, maraming salamat po no, sa yung 800 yen super sticker. Thank you so much. Yun po yun mga kababayan. Sa mga Pilipino na nakatira sa Netherlands na tumulong kay Harry Roque, ulitin ko po sa inyo, madadamay po kayo dyan. Madadamay kayo. Habang ngayon maaga pa, wala pa sa red notice. Ako pa naman, pag nag-advise ng ganito, bukas meron agad. Naalala nyo kay Bato? In-advisean ko si Bato. Kung ako sa iyo, Senator Bato, gayahin mo na lang si Garma. Idiin mo na lang si Digong kung gusto mong makasama mo pa ang pamilya mo at 3 mong apo. Pero pagkabukas, biglang diniklara ni Boying, meron na po siyang warrant. Hawak ko na nga yung kopya. So ngayon, Harry Roque, baka naman, sa sinabi kong ito na wala pa sa red notice, pero nandun na pala. Nako po, kawawa ka. Ma'am Chaicher, hello po, at sa Sirisa Force. So ito po ang advice ko. Sa mga Pilipino na mga national, national na dyan sa Netherlands or mga citizen na dyan, na tumulong kay Harry Roque, ngayon pa lang, sipain nyo na. Advice lang to, kahit alam kong bobo ka, pero hindi ka bungol kasi didiis ka nga. Bobo lang kayo, pero hindi kayo bungol. Sa madaling salita, mga idiot kayo, pero hindi kayo bungol. Diba, Nanay Minda Valdez? Hello po. So sa ngayon pa lang, sipain mo na si Harry Roque. Madadamay ka. Utang na loob, nanay, ate, tita. Manang, manay, ano pa, ditche, litche ka. Ngayon pa lang, sipain nyo na. Sipain nyo na. Bakit? Madadamay ka talaga. Ako, naaawa lang ako sa'yo. Kung ikaw ngayon, Pilipino, na national na dyan sa Netherlands or nakapangasawa ka ng Dutch national at nakatira ka dyan at naging citizen ka na dyan, tapos tumulong ka kay Harry Roque, or OFW ka lang, pero maganda ang pamumuhay mo dyan, malaya ka sa ganito, malaya ka sa ganyan, nangungupahan ka at sarili mong bahay yung tinitirhan mo, inuupahan mo, tapos tinulungan mo si Harry Roque. Ito lang advice ko sa'yo. Palayasin mo na yan. Alam mo ba si Harry Roque sa Pilipinas? Tad-tad ng kaso yan. Alam mo ba yung kaso? Human trafficking. Pogo. Land grabbing. 3-4 na kaso ni Harry Roque sa Pilipinas. Alam mo ba yung human trafficking? Walang piyansa yun. Makukulong siya habang buhay niyan. Tapos tutulungan mo? Kawawa ka. Tanungin kita na tumulong kay Harry Roque na akin. Hindi ko kilala kung sino ka, kung nanood ka man sa akin yan. Imposibleng hindi makarating kay Harry Roque ito. Sa kulang-kulang 4,000 nanood sa akin, imposible walang DDS makapag-report niyan. Loso, alam ko mga DDS, number 1 na chismosa yan. Kahit mali-mali ang balita, chichismis pa rin nila yan. Alam ko naman mga DDS, pag sinabi ko nga dito si Harry Roque na bali ang tuhod, chichismis nila yan. Bakit? Kasi narinig nila sa akin Ganyan ang mga DDS. Ganito si Harry Roque daw, ganyan. Saan mo narinig? Kay Ken. Ganyan yan sila. Ganito daw si BBM daw, ganyan. Saan mo narinig? Kay Ken. Basta pag sinabi mong kay Ken, basihan na nila yon. Kasi mga bobo nga sila hindi nagre-research. Naniniwala sila sa mga sinasabi kung sino-sino. Tanungin kita, OFW na may hawak kay Harry Roque ngayon. Ilang taon mong tiniis bago ka naging citizen dyan sa Netherlands? Ilang taon mong tiniis ang laki ng titi ng asawa mo o burat ng asawa mo para maging citizen ka dyan? At ilang taon mong tiniis yung kamanyakan at kalakihan ng burat ng asawa mo para gumanda ang buhay mo dyan bago ka naging balo? Ako, pagkakaalam ko ngayon yung kumupop kay Harry Roque, Dutch national ang asawa pero namatay na. Balo ang kumupkop kay Harry Roque. According sa aking nabalitaan yan, ito wag paniwalaan chismis lang. Ito, ilalabas ko na Ang pagkakaalam ko, yung tinirhan ni Harry Roque at kumupkop sa kanya ngayon ay isang balo. Yan ang chismis. Huwag niyo paniwalaan, chismis lang yan. Yun ang nakarating sa aking radar.
Yung tinirhan ni Harry Roque ay balo. Meron siyang asawang Italiano na nasa Netherlands. Naging nasyonal na sila dyan. Pero namatay sa sakit na high blood. Inatake. Balo ang tinirhan ni Harry Roque. Yung balo na yon, may mga kapatid na pinitisyonan nandyan na din sa Netherlands. Kaya utang na loob, nanay. At sa mga kapatid mo, with all due respect, alam kong didiis kayo. Bobo kayo pero hindi kayo bungol. Si Harry Roque, sipain nyo na. Hindi mabilis. Hindi mabilis tumira dyan. Hindi mabilis maging citizen dyan. Mahirap ang pinagdaanan ninyo. Ngayon palang palayasin mo na si Harry Roque. Yung nakikita ninyo na isang Dutch national na kalbo, minsan nasa likod ni Harry Roque na matanda na, asawa yan nung balo, asawa yan nung kapatid nung balo na kumupkop kay Harry Roque. Yan ang pagkakaalam ko. According sa aking biik na walang puwet. Biik na walang puwet. Diba? Hello po sa Sirisa Force at kay Ma'am Chai Chair at sa lahat po na nandyan. Ma'am Marites Musni, hello po. Ma'am Rosana Ragudo, hello po dyan sa Europe. Yun ang nakarating sa akin. Yung kumupkop kay Harry Roque ay isang balo. Na may 3 babaeng kapatid na nakapangasawa din dyan, na meron na silang bahay dyan na tinirhan ni Harry Roque. Ang sabi pa nga daw ni Harry Roque, kahit papano mag-aambag siya. Pangako niya dun sa balo na may-ari ng bahay. Bakit ko nalalaman? Ibig sabihin, may nag-chismis sa akin. Chismis lang to, huwag paniwalaan. Huwag paniwalaan. So ngayon, si Harry Roque, habang wala pa sa red notice, hindi pa effective, palayasin mo na. Alam nyo sa totoo lang, walang masamang tumulong. Ang masama kasi, puganti yan. Pugante si Harry Roque. Huwag kang maawa. Dapat siya, kung kumaawa ka sa kanya, dapat siya mismo maawa sa sarili niya. Noong hindi pa mabigat ang kaso niya, lumaya siya at nagtago siya. Kung hinarap niya, edi sana maiksi lang yung sentensya niya. Ma'am Marites Mosne, maraming salamat ma'am sa yung $50 super chat, super sticker. Thank you so much po. In advance, Merry Christmas. Diba? Yan po ang aking pinarating sa inyo. Yung OFW dyan na nakapangasawa ng Dutch national na tinirhan ni Harry Roque ngayon na isang balo na may mga kapatid na nakapangasawa din ng Dutch national at isang Espanyol. Actually, 3 kapatid. Yung 2 nakapangasawa, yung isa hindi pa. 4 yan sila. Nangako pa nga si Harry Roque. Mag-aambag daw siya. Kasi yung isang kwarto ginamit niya, kasi hindi naman nagamit. Kasi nga yung bunso na kapatid dun sa balo, 4 yan na puro babae. Yung balo na matay ang asawa, may-ari ng bahay na tinirhan ni Harry Roque. Yung 2 kapatid, may mga asawa, isang Dutch national at isang Italiano. Yung bunso nilang kapatid na babae, wala pang asawa pero may edad na, mga 30 plus something yata, 40. So yung bunso, hindi kasi masyadong umuwi kasi malayo yung biyahe, 3 hours, 4 hours kasi ang biyahe sa trabaho. So nangupahan na lang doon sa trabaho niya malapit. So instead na yung bunso ang titira, si Harry Roque ang tumira. Nangako pa si Roqueta na mag-aambag daw. Bakit? Walang pera si Harry Roque, na-freeze na yung account niya. Ubus na. Maliban na lang sa kinikita niyang vlog. Diba? Bakit ko alam? Chismis yan sa akin, ni Biek na walang puwet. So, ibig sabihin, kung alam ko, kung may nagchismis sa akin yan, ibig sabihin, mabilis arestuhin si Harry Roque. Kasi alam ko nga, sila pa kaya, hindi. Gaano ka-powerful yung aking radar. Hindi ko kailangan ng confidential fund, 125 million at ubusin ko in just 11 days.
Kahit wala akong pondo, meron akong radar. 'Di ba? Si Bato nga nalalaman ko nga agad kung nasaan. 'Di ba? So yun lang, mga kababayan.